Napakadali mong maloko. Pinangakuan ka lang, nagtiwala ka agad. It's time to settle this. Sino ang may kasalanan? Yung nanloloko o yung nagpapaloko? E di yung nanloloko, pero wag mo naman angkinin yung pagiging victim. Kaya ka nahuli sa patibong nila dahil baka isa ka sa 3 taong ito. Una, desperado. You feel like nasa dead end ka na. Wala ka ng ibang makapitan, mapuntahan. Sabihin na nating mautangan. Kaya kahit ano na lang yan, kahit patalim pa, tinanggap mo na ng hindi man lang pinag-isipan. Pangalawa, tamad. Mabuti pang mag-shortcut kaysa daanan mo yung proseso, no? Gusto mo yung hihilata ka lang, kikita ka na. O edi mabilis ka ring nasa lisihan. Ikatlo, hilig ka sa hayaan mo na yan. Ayaw mo mag-research. Kakamadali mo, ayaw mo magtanong-tanong dahil ayaw mo mapurnada ang mga gusto mo. Fraudsters will target your mind and even your gut instinct. Good news, dahil aware ka na kung saan ka nila hinuhuli, may chance kang mas maging maingat sa desisyon mo. Ano ba naman yung magsabi ka lang ng, wait, bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan dahil nakakalula yung offer and too good to be true. Manood ka ng mga successful na negosyante para tumatak sa kukote mo lahat ng business, dugot, pawis ang kailangan isakripisyo. At dahil nandyan ka na lang din, subukan mong makinig sa magkaibang opinyon para balanse ang motibo mo. Hindi mauubos ang mga manloloko sa mundo. Do your part. Utakan mo sila sa pagiging wais.